hiram-hiram, ganon-ganon, pangako. And then may mga lumabas na mga caretaker, yung mga tinatawag na 57 na tao na siyang may hawak ng susi, mga bank account na tinilipat sa kanila. Kaso, mautak ang Marcos, nirescind yung kontrata at gumawa ng panibago. Kaya hindi ma-recover nitong mga nagpo-post na mga caretaker ng account. Hindi nila makuha. So far, ang alam ko ay kailangan ng 5 tao para ma-recover yung account. Nandun yung presidente ng Pilipinas who is BBM now. So, inaano ko, connected yung bases, pananaw ko lang yon, connected yung US bases, kaya pinayagang pumasok dito sa atin, yung Siyam, may kapalit which is matanggal yung freeze order sa lahat ng account. Kung titignan nyo yung unang 19 ba yun na bansa na binisita ni BBM, binisita niya, malalaki ang account doon sa mga bansa na yan. So, kung itatayap niyo yung sa nilabas ni Mel Chanco noon na interview niya kay Imelda na may isang bansa na sinabi na bilyon, di ba? Hindi milyon, bilyon ang nakadeposito. European country, no? Meron pa nga Dubai, merong Singapore, may Hong Kong, and all that. Yung sa Hong Kong, meron akong mga asset noon na dinedevelop. They're trying to recover it. Isang Canadian na ex-major, patay na ngayon yun kinukwento niya na nakasama niya si Senyor sa panahon ng gera. So, kwento-kwento, ganyan-ganyan. Tapos noon, they're trying to recover around millions of dollars sa Hong Kong. And then, itong tao na Pilipino nakasama sa family na kamag-anak, may passport, nasa kanya nakapangalan yung account. And they're trying to recover it. Hindi na actually nakuha na-withdraw, pero na-freeze ng FBI. Kasi, ganun ng Amerikano pagka ma-withdraw mo man, patitibre, hold yun. Kaya naka-float lahat. So, natigil yung mga pag-recover ng wealth, pati PCCG hindi makuha So, nandiyan pa. Ngayon, hindi natin alam kung para saan yung binentang ginto. Para saan yung mga bilyon-bilyon na kinuha. Para saan yung lahat ng ito na ginawa. O psychologically, gusto niya pahirapan ng Pilipino. Ganti ba? Secure sila abroad. Now, kung wala yung balak na masama sa Pilipinas, bakit may exit plan sila? Bakit meron silang mansion o castle sa Europa? So, putangin to, tarantadon to, walang balak tapusin yung termino niya. So, kaya i-connect mo ngayon, kaya siguro nagpo-float yung idea na junta. Bibitaw, alis, balak ang pasok ang military, secured siya. So, ako, sinukontra ko yung junta kasi kalaban natin ang junta. Ayaw natin ang junta. Oh, sorry sa mga military sorry. Sa mga sa retired at saka sa mga active, kalaban ko yung junta. No? Junta-junta yan hanggang malauna. Dahil pera dito Tayo na rin ang magnakaw. Yung ganun ba? Mahirap yung ganun junta. It has to be civilian authority over the military. Military is designed to follow uphold the civilian leadership. Now, if the leadership is just one person or a group of person, transition government, nasa iuupo na yan na leadership. Pero, yung military, wag na dapat sumausaw na kayo mismo ang uupo at lilinisin to because it is not within your expertise to run the country. Ngayon inisip nyo, umutang para lang sa, para sa modernization kasi
Ano ba yun? Yung billion na may ghost project din sa AFP na mga nationwide na Sus Mario Joseph naman. Ano yan? Kanya-kanya nakawan. So, maling-mali yung utang. No? Bibili kayo ng white elephant, sabi ko sa uling vlog, bibili kayo ng white elephant, iuutang niyo yung pera. May interest yun. Maling-mali yung ganong diskarte. Kasi bago mo mabayaran yung inutang na yan, tumutubo yun ng interest. Wala namang kinikita dun sa ano, yung bibili yung barko o submarine o aeroplano. Wala kayong makikitain dun, mga missiles. Wala. Nandyan lang yan, maluluma yan. Nandyan siya para defense posture. Pero it is not a guarantee mananalo kayo sa gera. Sa laki ng kalaban. You're talking of 1.4 billion. Isang bansa lang yun. Nandiyan pa yung Russia. Nandiyan pa yung North Korea. Nandiyan pa yung India. You're talking of 3 billion. 128 million lang tayo. Ngayon, kung isasama mo yung lahat ng gang, yung gang of Western countries at saka some Asian countries, magpatayan talaga. Bakit tayo sasama doon? Ang saya-saya ng buhay sa Pilipinas kung tutusin, except these corruption issues. Pero kung titignan mo, sunny day, rainy days, magkalaka ka ng hayop, may inaambisyon ka, pagka-retire mo, mga generals, mga sundalo, even doctors, engineers, professionals, kahit mga driver, pag-retire nila, magtanim sila. Yun yung buhay Yun yung cycle natin. Enjoy mo na lang yung katandaan mo, nagtatanim ka because ganun pala nakakatuwa, no? Magpaanak ka ng hayop o kaya ako ilang aso yung pinapaanak ko. 17 aso to. 14 yung babae. Isipin mo yun, mga anak yun, pare-pareha. Daming tuta nun. Ilan yung kambing na inaalagaan namin ngayon sa SFGF, kambingan. Kung 40 yung buntis doon, mga anak yun, anytime. Pagka nagrevolusyon, wala ako doon. Nagrevolusyon, kaya sacrifice So, you can just imagine na mas maganda sana imbis na mapagera tayo sa China. That's why it's very important, mga kababayan, i-stress ko ulit. When we do take back that power, when we do change the leadership, we have to follow through. We have to declare a neutral Philippines. We have to declare a neutral state na wala tayong kalaban. Friends to all, enemy to none. We just do business with them. If we want to explore, we do sa mga contested na mga areas, mga may claim na mga areas like West Philippine Sea, South China Sea. Ang dyan is that joint exploration na lang. Pag-usapan. By population ang suggestion ko. 1.4 billion kayo China, 120 million lang kami. So you get the bulk of everything. Kung may claim ang Vietnam, alika, sama tayo sa negotiation table. Ilan ang population mo? 40 million something. Tapos sino pa? Malaysia. Ilan ang population mo? Indonesia. So add it all up, you come out with let's say 2 billion and then prorate na natin. Kung tayo 10% lang ang share natin, sa paglabas ng pera, 10% lang tayo. So kung kinakailangan maglabas ng 2 billion dollars, ang ilalabas lang natin is $20 billion. Kaya natin yun. And yun na. And then pagka kumita, yun din ang kita natin, 10%. Kahit i-project natin yung population natin ng so many 20 years, kung lifespan, shelf life na kamo nung commercial life nung oil and gas na makukuha dyan o kaya pati yung tourism na makukuha dyan. If we do resorts, international na yan, international military bases, okay, wala. Tahimik, masaya. And kumikita tayo and the money that we get there, we use to develop yung Philippine rice. Yung may bulkano doon, Apolacay. I-develop Philippine rice, we might be able to extract oil and gas doon. O develop natin yung Mindanao, yung Tawi-Tawi, pero we again have to reboot yung loss natin on mining, yung mga oil and gas na yan. Because ang big part punta sa
Mindanao, kung nasaan yung resources, di ba? So, ang daming ire-reboot sa bansa natin.